yung father and mother ko, madalas na talaga sila nag-aaway nun because my mom, hindi nga din matanggap talaga yung nangyari sa amin. Ramdam na rin namin na hindi na rin united kami as a family. Kaya ako nun, madalas ako nasa barkada. Lagi ako nasa labas. Tinry kong hanapin yung love and yung very much belongingness sa mga kaibigan, which led me to different kinds of groups. Inom, dami, gimmick, lahat na experience ko that time. Sa kabila ng kasiyahan kasama ang barkada, I still feel that complete emptiness. Kasi uwi ako ng bahay, nagtatalo ulit na naman yung magulang ko. Siguro, looking for a hope na kahit dito sa bahay, iniisip ko maayos kami. Pero hindi eh. Kaya yung choice ko pa rin na, okay na lang din dun sa mga kaibigan ko. Kasi doon kahit pa paano sumasaya ako. nagsimula ng lumalim ang bisyo ni Chris hanggang sa isinugod siya sa klinik dahil sa overdose sa droga. Yung mata ko talaga magpapasaot na. Yung pakiramdam mo talaga parang mamamatay ka na. First time ko to. Hinahabiling ko na yung magulang ko sa kanila. Sabi ko sa kanya, parang kung mamamatay ako, pakisabi, ito yung nangyari, ganyan and all. Sabi mo, mahal na mahal ko sila. Natatakot ako, to be honest. Natatakot ako mamatay. And that was the first time in my life talking to God na, Lord, sabi ko sa kanya, di ko makakalimutan to, Lord, wag mo muna akong kunin. Bigyan mo ako ng pagkakataong mabuhay. And that was the time na sobrang may na-tweak sa akin point in time na yun na binigyan ako ni Lord ng second life.